Ano po sa tingin niyo ang buhay? What is life for you? Merong iba, sasabihin po nila ang buhay ay isang karera. Life is a race. Kumusta na po ang karera ng inyong buhay? Pagod na ba? Kaya pa ba? Merong iba, sasabihin na ang buhay ay isang labanan. Kumusta na po ang laban niyo? Nananalo ba kayo? Natatalo? Gusto nang sumuko? O konti pa, makukuha nyo na, makakamtan nyo na, mananalo na kayo. O baka yung mga iba, maaaring sasabihin na ang buhay ay isang gulong. Nasaan na kayo sa gulong ng buhay? Nasa taas? Nasa baba? O baka hanggang ngayon, paikot-ikot, nahihilo na kayo, sumasakit na ang inyong ulo. Allow me to share with you one perspective, isang pananaw kung ano ang buhay. Napakaganda. Tandaan niyo po ito, that life is like a popcorn. Bakit po popcorn ang buhay? Kasi kung hindi mo idadaan sa init ang butil ng mais, hindi lilitaw ang popcorn. Hindi po ba ganyan din ang ating buhay? Dumadaan tayo sa iba't ibang klaseng init, problema, pagsubok, suliranin. Pero pagkatapos mong malampasan yan, merong magpapap, merong lilitaw, merong kang makikita, matatamasa, isang mabuting grasya. Nagpap na ba ang grasya ng Diyos sa iyong buhay? Kung hindi pa, ano ang ibig sabihin? Magtiis. Amen? Magtiyaga. Amen? Magpursige ka pa. Huwag mong titignan yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, yung kapatid mo, yung ibang tao. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila. Dahil maaaring nagpap na, lumitaw na, nakatanggap na sila ng grasya. Ikaw, hindi pa. Hindi ibig sabihin, hindi na. Nauna lang na nakatanggap sila ng pagpapala sa Diyos. Pero ikaw, darating din ang panahon na makakatanggap ka ng blessing, lilitaw din ng kabutihan ng Diyos sa iyo. Basta't manatili ka dyan sa init ng buhay. Huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Malulungkot ka, madidepress ka, mag-aalala ka, magmamadali ka, at pag nagmadali ka, magkakamali ka. May oras at panahon na nakalaan para sa iyo para lumitaw ang grasya ng Diyos. Believe that. Paniwalaan mo yon. Trust God for that. Amen? Ang problema ng napakarami sa atin, nagmamadali. Gustong makuha, gustong maranasan agad ang taluktok, ang tagumpay. Pero tanong ko po sa inyo, kung isang araw ka lang pumunta sa gym, papayat ka ba? Di ba hindi? Lalong-lalo na yung mga iba, pagkatapos mag-zumba, kakain. Mas marami pa yung kinakain kaysa doon sa inilabas nila, ipinawis nila. Kung isang araw ka pa lang nag-aaral, tatalino ka ba? Hindi. That is impossible. Kung isang taon ka pa lang na nagninegosyo, yayaman ka ba? Hindi. Huwag kang magmamadali. Dahil ang susi ng tagumpay, tandaan mo, ay pagtsatsaga, pagtitiis, pagpupursige. Amen? At yan ang tinuturo sa atin ng kwento, ng mabuting balita, ng ebanghelyo. Dito sa isang nanay na may problema yung kanyang anak, sinaniba na masamang espiritu ng demonyo. Para sa kanya ang makakatulong para mapaalis itong masamang espiritu para gumaling ang kanyang anak si Jesus. Kaya pinuntahan niya. Pero tignan niyo po ano yung nangyari. Unang beses hindi siya pinansin. Hindi man siya tinagot ni Jesus. Pero ang tanong, tumigil ba siya? Hindi. Pangalawang beses, mas nilakasan pa niya ang kanyang hiyaw. Hindi siya tumigil sa paghingi ng tulong. Pangalawang beses, sumagot na si Jesus. Sinabi niya na uunahin muna niya ang mga nawawalang tupa ng Israel kesa sa kanya. Tumigil ba siya? Sumuko ba siya? Hindi. Pangatlong beses, humiling na naman siya. Nagpakumbaba siya. At dito sinabihan ni Jesus na hindi karapat-dapat, sayang ang grasya kung ibibigay sa mga aso. Napahiya siya. Siyang tinutukoy ni Jesus.
Sinabihan siya na para siyang isang aso. Pero nilunok niya yung kanyang pride. Tiniis niya yung insulto ng ating Panginoon. Hindi pa rin siya tumigil. At dito na namangha ang ating Panginoon. Dito pinagkaloob ng Diyos. Sabi niya, mapapasa iyo kung ano ang iyong hinihiling. Bakit daw? Dahil meron siyang malalim na pananampalataya. Nasaan yung pananampalatayang yun? Nakita ng ating Panginoon dun sa kanyang pagtsatsaga, dun sa kanyang pasensya. At napakaganda nung sinabi ni Padre Pio tungkol sa pagdarasal sa pananalangin. Padre Pio said that when you pray, you must pray with persistence. Why? Because persistence is a sign of faith. Ang iyong pagtsatsaga, ang iyong pagpupursige, ang iyong pagpapasensya ay tanda ng isang malalim na pananampalataya. Hindi tumigil itong babae na humiling sa Diyos dahil alam niya ang Diyos ang makakatulong sa kanya. Kaya nga, pati din tayo, huwag tayong titigil sa paghingi. Huwag tayong mapanghihinaan ng loob sa paglapit sa Diyos. Pray always. Do not lose heart. Pray persistently. May it be a sign of your faith. And remember, with great faith, there is great miracle. Kaya nga, kung matibay ang iyong pananampalataya, pagkakalooban ka ng milagro ng Diyos. That is the good news. There is a great miracle if you persevere, if you persist, if you are patient. May malaking milagro ang matatanggap ng mga marunong magtiyaga at magpasensya. Kung magpapasensya ka lang, tatanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Huwag kang susuko. Share ko po itong isang karanasan ko. Meron pong pumunta sa atin dito, nagpapa-counseling sa akin, napakatanda, 70 plus years old, isang nanay. Umiiyak. Bakit? Kasi pagkatanda-tanda, may problema pa. Itong kanilang mga anak, napaka-irresponsable. Dahil siguro, laki sa layaw, walang kontrol sa paggastos. Nalaman na napakarami nilang pinagkakautangan, milyon-milyon. Umiiyak itong nanay, sabi, Father, kailan pa kaya ako makakapagpahinga? Father, kailan kaya kami magre-retire? Tanda-tanda na namin ang asawa ko, may problema pa. Ginamit yung aking credit card. Ako sinisingil ng bangko. Hindi naman ako yung gumastos itong aking anak. Father, anong gagawin ko? Pagkatapos ko po siyang kinausap, binibigyan ng advice. Sabi ko, Nay, sa isang matindi at malalang problema, ang kailangan natin ay isang matindi at malalim na pananampalataya at pagdarasal sa Diyos. So the greater your problem is, you must greatly pray to God. Dasal niyo. Dahil tinatanong niya, paano mababayaran itong mga utang? Magdasal. Huwag titigil sa pagdarasal. Ilang linggo po ang lumipas. Bumalik dito po sa parokya. Yung dating umiiyak, ngayon nakangiti. Bakit? Nag-share sa akin, sabi, Father, para mabayaran yung mga utang, nagsakripisyo na ako, binenta namin yung apartment. Nahihiya ako sa aking mga kapatid, pero wala akong magawa. Humingi ako sa kanila, nagbigay sila, naawa sa akin. 5 million na lang, Father. Ang kulang namin. Hindi ko alam, Father, kung saan kukunin ito. Kung hindi, kukunin ng bangko yung aming bahay. Dasal na ako ng dasal, Father. At nung isang araw, nung pagpasok ko sa kwarto ng isang anak ko, umiiyak siya. Kala ko kukunin na ng bangko yung aming bahay. Alam niyo, Father, good news! Bakit umiiyak? Nanalo sa online bingo itong aking anak. 5 million pesos. Sakto-sakto po na pambayad nitong aming utang. Thank you, Lord. Hindi po ba milagro yun? Saan galing? Sa walang sawa, hindi sumusuko, nagtsatsaga, nagpapasensyang, nananalangin at nananalig sa Diyos. Alam nyo na po ha, how deep is your trust in the Lord? Ask that question. And if you really trust God, if you have a deep faith, how do you show it? By not giving up. Amen? Dahil pag sumuko ka, anong ibig sabihin? Hindi ka naniniwala na tutulungan ka ng Diyos. Tiisin mo ang init at apoy ng buhay. Dahil tandaan natin, ang mga nananalig sa Diyos, hindi pinapabayaan
ng Diyos. Amen? Ito po yung ating dasal at dalangin sa misang ito. Patibayin ang ating pananampalataya. Palakasin ang ating loob na magpatuloy, magtiyaga, magpasensya kahit na napakabigat ng buhay, kahit na nalulungkot tayo, kahit na tayo'y natutokso na tumigil na. Ask and you shall receive. Ask for the grace of patience. There is a miracle waiting for you. Amen? Amen. Kaya ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya sa Diyos.